Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1571. Nang marinig iyon ni Charlotte, natigilan siya. Hindi niya inasahan na ganoon ang iisipin ni Chris. Gusto niya siyang hiwalayan gamit ang pangalan ni Zachary bago siya gawing sikretong kalaguyo. Sandali. Mabilis na nakuha ni Charlotte ang pangunahing punto. Ano ang sinusubukan mong lutisin? Hindi mo na kailangan malaman iyon, pagpapalit ni Chris ng usapan. Ano man ang mangyari, hanggat pumayag kang maging kalaguyo ko, ililigtas ko ang anak mo at papayagan ko kayong bumalik sa Knox residence. Magaling ang plano mo, ngiting pangungutya ni Charlotte. Mukhang hindi ka naman bobo. Sa katunayan, napakatalino mo. Ano ang ibig mong sabihin? Tinaas ni Chris ang kanyang kilay. Natuklasan mo na ginagamit ka ni Jesse. Nagtanim na siya ng kanyang mga espiya sa Knox Group. Matapos kang pilitin na hiwalayan ako, ang susunod niyang hakbang ay ang ipakasal ka sa kanyang anak at pagkatapos ay patayin ka. Sa huli, kukunin niya ang mga ari-arian ng Knox Group at babaguhin ang pangalan nito sa Gold Group. Diretsyong tinitigan si Chris, ipinaliwanag ni Charlotte ang kanyang hypothesis. Iyan ang plano mong gawin, para makatakas sa mga kamay ni Jesse at tumigil sa pagiging puppet niya. Alam mo rin na muling magkakaroon ng kapangyarihan ang kapatid ko. Dahil ayaw mong saktan siya, pumayag kang iligtas ang mga anak ko at tulungan kaming makabalik sa Knox residence. Sa paggawa nito, 2 ibon ang natamaan mo sa isang bato. Magandang plano ito para sa iyo. Matalino ka, hindi itinago ni Chris sa kanya. Tama ka sa unang bahagi. Gayunpaman, sa ikalawang bahagi, sobra ka lang mag-isip. Ang dahilan kung bakit ako bumalik ay hindi para nakawin ang mga ari-arian ng Knox Group, kundi para maghiganti. Palagi kong hinahamak ang mga materialistikong labanan na ito. Hindi kailanman ako natakot na saktan ng sinuman. Gayun din, kapag kontrolado ko na ang mga ari-arian ng Knox Group, bakit pa ako matatakot kay Danrick? Tinutulungan lang kita dahil gusto talaga kita. Habang nagsasalita, kinurot ni Chris ang baba ni Charlotte at lumapit sa kanya ng mapang-akit. Gusto kita. Marahang dumampi ang kanyang sexing labi sa pisngi nito. Lumapit pa siya sa tenga nito, nais halikan siya. Marahas siyang itinulak ni Charlotte at umatras, lubos na nandidiri. Nakakadiri ka, Chris. Nakakadiri. Hindi maintindihan ni Chris. Pareho ang mukha, boses, at ugali namin. Bakit ka nandidiri sa akin? Hindi naging mabait sa iyo si Zachary noon. Nagsinungaling siya sa iyo, inabuso ka, ipinagkanulo ka, at iniwan ka pa nga sa kasal. Alin sa mga ginawa niya ang hindi mas nakakadiri kaysa sa akin? Ayoko nang mag-aksaya ng oras sa pagtalakay sa walang kabuluhang bagay na iyan, pagpapalit ni Charlotte ng usapan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang mga anak ko. Hanggat tutulungan mo akong iligtas sila, bukas ako sa negosasyon. Nais niyang kumbansihin ito na iligtas muna ang kanyang mga anak. Kung gusto mong tulungan kita, hindi ba dapat magpakita ka ng sinseridad? Nagpasya si Chris na huwag nang magsalita pa sa kanya. Nakasandal sa sofa, at tinitigan niya ito ng may malamig na ngiti. Hindi makatarungan kung gusto mo ng isang bagay nang walang anumang sakripisyo. Ano ang gusto mo? Kunot-nuo si Charlotte. Ikaw, syempre, pang-aasar ni Chris. Hanggat pipirmahan mo ito at mananatili ka sa akin ng isang gabi, ililigtas ko ang mga anak mo. Baliw ka. Galit na itinulak ni Charlotte si Chris at tumalikod upang umalis. Ayaw mong iligtas ang mga anak mo. Pabulong na sabi ni Chris. Mukhang hindi ka kwalipikadong ina. Wala kang pakialam sa sarili mong mga anak. Mabilis na tumigil si Charlotte. Sa pag-alala sa video ni na Robbie at Jamie na binubuli, labis na kumirat ang kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Hindi pa tumatawag si Gordon, na nangangahulugang wala pa silang nakitang anumang pahiwatig. Ngayong nasa kamay ng kalaban ang kanyang mga anak, patuloy na nasa panganib ang kanilang buhay. Kung hindi niya aayusin ang diborsyo bukas ng umaga, masasaktan ang mga bata. Pinigilan ng mga iniisip na iyon si Charlotte na lumayo pa. Labis siyang nag-aatubili na ipagkanulo si Zachary at makasama ang ibang lalaki. Alam kong hindi mo pa rin makalimutan ang nakaraan, pero ayos lang.
Hindi na kailangan magmadali, lumakad si Chris, pinaupo si Charlotte sa sofa, at binigyan siya ng isang baso ng alak. Uminom ka at magpakalma. Kinuha ni Charlotte ang baso ngunit hindi uminom. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. Natanong mo na ba si Jessie kung bakit may lason sa katawan mo? Huwag kang magkunwari, ngumiti si Chris nang may paghamak. Plano lang iyan na binuo mo at ng dalawang matandang iyon. Nagpa-blood test na ako sa dalawang ospital, ngunit walang kakaiba ang resulta. Ngayon, kahit ang pamilya Noct ay nasa ilalim na ng kontrol ni Jessie, sa tingin mo ba mahirap kontrolin ang ilang ospital? Sambat ni Charlotte na mapanukso. Chris, hindi mo naman talaga namana ang katalinuhan ng nanay mo. Sa ganito lang kasimpleng isip, hindi nakakagulat na itinuturing ka lang na piyesa. Nang marinig yun ni Chris, kumunat ang kanyang noo. Isang bahagyang pagkabalisa ang sumilay sa kanyang mga mata. Medyo hinala ang insidente ng pagkalason na ito. Nang sumailalim siya sa pagsusuri sa Divine Corporation, wala si Charlotte ng pagkakataong makipag-ugnayan kina Johan at Spencer ng mag-isa. Imposible para sa kanila na manghimasok sa test report at sample ng dugo. Kung gusto nilang gumawa ng isang bagay, maaari lamang nilang baguhin ang DNA. Makakasiguro yun sa posisyon ni Charlotte. Kaya, pagkatapos ng insidente, tinanong ni Chris si Jessie tungkol sa pagkalason. Gayunpaman, mariing iginiit ni Jessie na hindi niya nilason si Chris. Sa katunayan, inangkin niya na bahagi ito ng isang planong binuo ni Charlotte at ng dalawang matanda. Upang kumpirmahin ang mga resulta, nagpa-check up si Chris ng araw na iyon kasama si Jessie. Sa huli, ipinahayag ng ulat na hindi siya nalason. Nag-alala pa rin, palihim siyang nagpaisa pang pagsusuri. Kahit noon, tila walang problema sa kanya. Iyon ang nagpakalma sa kanya. Gayunpaman, matapos marinig ang sinabi ni Charlotte, nagsimulang muling makaramdam ng pagkabalisa si Chris. Hindi mo ba masasabi kung nalason ka o hindi? Tanong ni Charlotte, may naramdaman ka bang hindi komportable kamakailan? Malamang may reaksyon ka, hindi ba? Maingat itong pinag-isipan ni Chris. Sa tingin ko, totoo na medyo hindi ako komportable. Nagkakaroon ako ng pananakit ng ulo, at minsan sumasakit ang puso ko. Sa katunayan, may mga pagkakataon na sumasakit ang buong katawan ko. Wala ako ng mga problemang ito noon. Sandali. Mabilis na nakabalik si Chris sa dati at bumalik sa pangunahing punto. Hindi ito ang oras para pag-usapan iyan. Kumpirmahin ko kung nalason ako o hindi sa sarili kong paraan. Gusto mo bang iligtas ang mga anak mo? Walang duda, maibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, ibinalik ni Charlotte ang tanong sa kanya. Ngunit paano ko malalaman na hindi mo babawiin ang iyong salita? Nasa posisyon ka ba para makipagnegosasyon sa akin ngayon? Tiningnan ni Chris ang kanyang relo. Ang deadline na ibinigay sa iyo ng mga kidnapper ay bukas ng tanghali, hindi ba? Kung hindi mo pa rin tapos ang papeles para sa diborsyo, puputulan nila ang mga daliri ng mga anak mo. Paano ka naglakas loob? Agad na nabalisa si Charlotte. Mahigpit niyang hinawakan ang kwelyo ni Chris at nagbabanta, kung maglakas loob kang saktan ang mga anak ko, papatayin kita. Linawin natin ito, hindi ako ang nananakit sa mga anak mo, ang taong iyon. Kalmadong hinila ni Chris ang kanyang mga kamay. Palagi kong kinakalaban ang ideya ng pagkidnap ng mga bata. Gayunpaman, may ilang bagay na hindi ko kontrolado. May papel ka sa lahat ng masasamang nangyari. Huwag mong subukang ihiwalay ang sarili mo mula rito, masama ang tingin ni Charlotte sa kanya. Haharapin mo ang paghihiganti sa mga kasamaan na ginawa mo, Chris. Hindi ako naniniwala sa karma, tumawa si Chris na mapangot siya. Kung mayroon, hindi sana nabuhay si Henry hanggang 78 taong gulang, ni hindi sana umabot sa kasalukuyan niyang posisyon si Zachary. Sa tingin mo ba inosente sila? Kung walang dugo na damanak at buhay ng mga tao na isinakripisyo, sa tingin mo ba mag-e-enjoy sila sa kanilang kasalukuyang kaluwalhatian? Tama na, hindi na nag-abalang makipagtalo pa si Charlotte sa kanya. Galit siyang sumigaw ng may pagkadiri, anuman ang mangyari sa mga anak ko, hindi kita palalampasan. Hindi mo ako kailangan takutin. Hindi ako natatakot, malamig na ngumiti si Chris. Alam kong sinusuportahan ka ni Danrick pero hindi ako natatakot doon.
Iba ako kay Zachary. Siya ay isang ambisyosong lalaki, ngunit ang gusto ko lang ay magsaya sa buhay. Gusto ko lang ang gusto ko, kasama ka. Idiniin niya ang kanyang palad sa likod ng ulo ni Charlotte at inilapit siya sa kanya. Miss Charlotte, alam ko kung ano ang iniisip mo. Sinusubukan mong kumbansihin ako na iligtas ang mga anak mo, pero anuman ang sabihin mo, walang saysay iyon. Mas mainam kung gumawa ka ng mas praktikal na bagay. Hanggat magiging babae kita, ang iyong mga alalahanin ay magiging akin. Tiyak na tutulungan kitang iligtas ang mga anak mo. Sa pagkasabi niyon, pinakawalan niya ito at ngumiti ng mapang-uyam. Hindi kita pipilitin. Ikaw ang bahala. Habang iniinom ang alak ng elegante, idinagdag niya, kung hindi ka pa rin sumasang-ayon bago ko ubusin ang bote ng alak na ito, kalimutan na lang natin. Kumunot ang noo ni Charlotte, at labis na naguguluhan. Naturally, gusto niyang iligtas ang kanyang mga anak. Handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanila. Gayunpaman, hindi niya magawang makipagtalik sa ibang lalaki. Kung hindi ka sapat ang tapang, uminom ka lang ng mas marami. Magagawa mong magpakawala kapag nalasing ka na, panghihikayat ni Chris. Pinilit ang sarili, ininom ni Charlotte ang buong baso ng alak sa isang lagok. Tama nga, nagbuhos si Chris ng isa pang baso ng alak para sa kanya. Sige, alam kong stress ka nitong nakaraang araw, kaya makakapagpahinga ka sa pamamagitan ng alak. Pagkatapos uminom ng ilang baso pa, nagsimula siyang malasing. Sa pagtingin sa kanyang namumulang pisngi at balisang tingin, hindi maiwasang maakit si Chris. Lumapit siya rito, nais halikan. Gayunpaman, biglang nasuka si Charlotte at halos masuka rito. Kusang umiwas si Chris, hindi napansin na isiningit lang ni Charlotte ang isang puwing tableta sa kanyang tasa. Natunaw ang tableta pagdampi sa alak, at kaagad itong nawala. Tinatakpan ang kanyang kamay sa bibig, tumakbo si Charlotte sa banyo at nagsimulang samuka. Habang tinitingnan ni Chris ang kanyang likod, ngumiti siya ng mapang-uyam. Inangat niya ang kanyang baso at ininom ang alak sa isang lagok. Marahil dahil malapit na niyang makuha ang kanyang biktima, napakasarap ng alak. Nang ibaba niya ang baso, sumanyas siya sa mga bodyguard sa pintuan. Mabilis na umalis ang dalawang bodyguard at isinara ang pinto sa likuran nila. Mabilis na nilunok ni Charlotte ang tableta mula kay Hailey. Pagkatapos niyang basain ang kanyang mukha ng malamig na tubig, tinawagan niya si Peter. Sa kanyang pagpunta roon, nahulaan na niya ang intensyon ni Chris. Kaya, tinawagan niya si Peter. Sa kabutihang palad, nagtatrabaho pa rin siya bilang manager sa Sultry Night. Nasa night shift siya noong gabing iyon, kaya natulungan niya ito. Kumusta, Miss Lindbergh? Dahil sa takot na marinig siya ng iba sa labas, nanatiling tahimik si Charlotte at nilinis na lang ang kanyang lalamunan. Agad na naintindihan ni Peter. Naintindihan. Aayusin ko kaagad. Matapos ibaba ang tawag, nilinis ni Charlotte ang kanyang mga record ng tawag bago siya lumabas ng balisa. Ayos ka lang ba? Mabilis na lumapit si Chris sa kanya ng maalalahanin at iniabot ang isang bote ng tubig. Uminom ka ng tubig at magpahinga. Salamat. Uminom ng tubig si Charlotte bago humandusay sa sofa ng mahina. Lihim na sinulyapan ni Chris ang bahagyang nakabukas na kwelyo nito. Nang makita kung gaano siya kaganda at kaakit-akit, hindi niya mapigil ang lumapit at marahang haplosan ang mukha nito. Pinakiusapan niya ito, tapos na si Zachary. Kahit na mahanap mo siya, tiyak na patay na siya. Mas mabuti kung bumalik ka sa realidad at makasama ako. Huwag kang mag-alala. Ayoko ng mga anak, kaya ituturing kong parang akin ang mga anak mo. Hanggat mananatili ka sa akin, aalagaan kitang mabuti. Magiging masaya tayo sa hinaharap. Habang nagsasalita, sinubukan niyang halikan si Charlotte. Hindi niya ito itinulak. Sa halip, idiniin niya ang kanyang kamay sa mga labi nito at bamulong, patayin ang ilaw. Kaya gusto mo ng ganito, ha? Ngumiti si Chris ng mapang-akit, tumayo at pinatay ang ilaw. Kaagad na nabalot ng dilim ang silid. Nang lumingon siya, wala na si Charlotte sa sofa. Sinulyapan niya ang paligid ngunit hindi siya nakakita ng anumang bakas nito. Haha, naglalaro ka ba ng tagwan sa akin? Mapaglarong tumawa si Chris. Baby, huwag ka nang magtago. Hinding-hindi ka makakatakas sa akin.
Sa pagkasabi niyon, hinanap niya si Charlotte sa pribadong silid ng may pananabik. Nagtatago siya sa likod ng wine cabinet at kinakabahan na tinitigan si Chris. Dahil napakaliit na panahon pa lang ang lumipas, hindi pa yumapekto ang gamot. Dahil hindi pa rin dumating ang mga tauhan ni Peter, kailangan niyang magpatagal ng kaunting panahon. Baby, hinahanap pa rin ni Chris si Charlotte sa silid. Sa mapang-akit na tono, hinimok niya, lumabas ka na. Huwag ka nang magtago. Bagaman malaki ang pribadong silid, limitado lang ang espasyo. Dahil halos walang sapat na malalaking lugar na mapagtatagwan, mabilis na nakarating si Chris sa wine cabinet. Gusto sanang tumakas ni Charlotte, ngunit hinawakan ni Chris ang kanyang palso at idiniin siya sa dingding. Hinahaplos ang kanyang pisngi, humihingal siyang nagtanong, gusto mo pa ring tumakas? Saan? Bitawan mo ako. Buong lakas na nagpupumigla si Charlotte. Ayaw niya kapag hinahawakan siya ng ibang lalaki. Hinding-hindi ka makakatakas sa akin. Hinawakan ni Chris ang kanyang pisngi at pinilit siyang humarap sa kanya. Miss Charlotte, itinakda kang maging akin. Habang nagsasalita, gusto niya itong halikan. Gayunpaman, biglang nagkagulo sa labas ng pinto. Mayroong bumubunggo sa pinto, sinusubukang pasukin. Tumigil si Chris at galit na sumigaw, patay ka na ba, Carlo? Dahil hindi sumagot ang kanyang bodyguard, wala siyang magawa kundi pakawalan si Charlotte at pumunta upang tingnan. Biglang may ingay sa mga bintana. Lumingon si Charlotte at nakita si Peter na itinutulak ang isang babae, na nakasuot ng kaparehong itim na damit, papasok sa silid. Samantala, mabilis siyang sininyasan nito. Kaagad na nagulat si Charlotte at nagtago sa likod ng bintana. Kasabay nito, binuksan ni Chris ang pinto at napagtanto na mayroong ilang lasing na nagkakagulo sa labas. Ang kanyang dalawang bodyguard ay abala sa kanila. Ang dalawang lasing na babae ay kumakatok sa pinto gamit ang kanilang takong. Nang lumabas siya, sinubukan pa nilang bumagsak sa kanyang mga bisig. Umalis ka! Itinulak sila ni Chris nang may pagkadiri at sumigaw sa kanyang mga bodyguard, wala ba kayong silbi? Naintindihan namin, Mr. Noct. Di nagtagal, hinarap ng dalawang bodyguard ang mga lasing at bumalik upang bantayan ang pinto. Manatiling alerto para sa akin. Malamig silang tiningnan ni Chris. Huwag ninyong sirain ang mga plano ko. Naintindihan, mahinhin silang yumuko. Dahil espesyal ang gabing iyon, tanging ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang subordinate lang ang nadala ni Chris sa halip na ang ibang bodyguard. Dahil dito, hindi sapat ang tauhan upang harapin kahit ang ganitong maliliit na abala. Bumalik si Chris sa silid at muling ikinandado ang pinto. Naramdaman niyang nagiging balisa siya. Ang dugo ay umaakyat sa kanyang ulo, at naramdaman niyang nasusunog ang kanyang katawan. Nang lumingon siya at makita si Miss Charlotte na nanginginig sa sofa, halos hindi niya na mapigilan ang sarili. Papunta na ako, baby. Pinuntahan niya ito tulad ng isang gutom na lobo. Hinalikan niya ito ng marahas, at inilabas ang kanyang pagnanasa at pagkauhaw dito. Umunawa ang babae na nahihiya sa simula ngunit sumuko kaagad pagkatapos. Naririnig ang mga masigasig na tunog mula sa silid. Matapos masigurong tapos na ang gawa, mabilis na umalis si Charlotte kasama si Peter. Pagdating sa isang walang laman na pribadong silid, bumulong si Charlotte, kumusta ang babae? Mapagkakatiwalaan ba siya? Huwag kang mag-alala, tiyak na mapagkakatiwalaan siya, tiyak na sabi ni Peter. Marami akong naitulong sa kanya, kaya malaki ang utang na loob niya sa akin. Binigyan ko rin siya ng malaking halaga ng pera, kaya kusang loob niyang tinanggap ang gawaing ito. Dahil ipinaliwanag ko na sa kanya ang sitwasyon, alam niya ang gagawin. Ayos iyan, bumantong hininga si Charlotte, bantayan mo sila ng mabuti. Huwag kang magpakita ng anumang butas, o masasayang lang ang ating mga pagsisikap. Magbabantay ako mamaya, ipinapangako kung gagawin ko ng maayos. Kabanata 1575. Upang maiwasan ang anumang masamang mangyari, mabilis na bumalik si Peter upang bantayan ang sitwasyon. Samantala, naghintay si Charlotte sa pribadong silid, na umaasang magtatagumpay ang panlilinlang. Bagaman gabi na, napakaliwanag sa sultry night. Bumababa ang bilang ni Charlotte, hinihintay ang mensahe ni Peter. Sa wakas, 4:00 ng umaga,
nagpadala siya ng mensahe, sige. Agad na bumalik si Charlotte sa orihinal na silid. Si Peter, na naghihintay sa bintana, ay sumanyas pagkakita sa kanya. Umakyat palabas ng silid ang babae. Habang nakahawak sa kanyang baywang, nagreklamo siya. Masyado siyang malakas. 5 beses naming ginawa. Labis siyang pagod kaya mahimbing na siyang natutulog ngayon. Umalis ka na. Pabulong na sabi ni Peter. Mabilis na umalis ang babae. Lumukso si Charlotte sa silid sa bintana at sinenyasan si Peter na umalis agad. Bagaman nag-aalala pa rin siya, ayaw niyang hadlangan ang kanyang mga plano. Kaya, isinara niya ang mga bintana at umalis. Madilim na madilim ang pribadong silid, habang napakaliwanag pa rin sa labas. Nakahiga si Chris sa sofa sa kanyang gilid at mahimbing na humihilik. Halatang mahimbing na mahimbing ang tulog niya. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig, at may tambak na basura sa gilid. Isang kakaibang amoy ang bumalot sa silid, na nagpapakita kung gaano ka-passionate ang gabing iyon. Ang 2 bodyguard ay nagbantay sa pintuan sa buong magdamag. Habang humihikab sa pagod, nagreklamo sila, tahimik na sa loob. Tapos na siguro sila, hindi ba? Bakit hindi na lang tayo maghalinhinan sa pagtulog? Hinila ni Charlotte ang kanyang kwelyo at sinabunutan ang kanyang buhok. Pagkatapos niyang maghanda, nagkunwari siyang padabog na lumabas ng pribadong silid. Nagulat ang 2 bodyguard, sandali silang natigilan, at mabilis siyang pinigilan. Hindi pa gising si Mr. Knock, kaya hindi ka pwedeng umalis. Umalis ka, galit na sinubukan ni Charlotte na itulak sila. Paumanhin, pinigilan pa rin ng mga bodyguard si Charlotte, at tumanggi silang payagan siyang umalis. Habang nagpupumigla si Charlotte laban sa kanila, nagising si Chris sa silid. Nang marinig niya ang ingay sa labas at sinubukang gisingin ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, dumating sina Lupin at Jade. Nang makita nila ang 2 bodyguard na humaharang kay Charlotte, nagalit sila. Dali-dali silang lumapit at nagsimulang makipag-away sa mga bodyguard. Natigilan si Charlotte. Bakit sila narito? Ayos ka lang ba, Miss Lindbergh? Nang mapansin nina Lupin at Jade ang magulong damit at buhok ni Charlotte, nagulat sila. Ako, malapit na sanang magsalita si Charlotte nang may sumigaw mula sa loob ng silid, tigil. Agad na natigilan ang 2 bodyguard. Sinamantala ang pagkakataon, muling sinuntok nina Jade at Emma ang mga ito, at nabuwal sila sa lupa. Nakakahiya, hindi sinaktan ni Chris sina Jade o Emma. Sa halip, pinagalitan niya ang kanyang mga bodyguard, sa pag-aakalang labis na nakakahiya para sa kanila na matalo ng mga babae. Nagmamadaling tumayo ang mga bodyguard. Bagaman nakaramdam sila ng pagkadismaya, hindi sila naglakas loob na magsalita. Miss Lindbergh, nakita ni Lupin na si Chris ay walang damit at may suot lamang na pantalon. Nang mapansin niya ang gulo sa silid, nagbago ang kanyang ekspresyon, at isang pakiramdam ng pagkabahala ang sumibol sa kanyang kalooban. Bakit ka nagising ng maaga, baby? Habang inaalala ni Chris ang naganap na gabing puno ng pagmamahal, muling naging pagnanasa ang kanyang tingin. Inabot niya ang kanyang kamay upang haplosan ang mukha ni Charlotte. Umiwas siya ng may pagkadiri habang binibigyan siya ng masamang tingin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Mahinahon siyang tiningnan ni Chris. Hindi na mababago ang mga bagay. Tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Lupin sa gulat habang tinititigan si Chris nang hindi makapaniwala. Ikaw! Gago ka! Isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Bago pa man makareact ang sinuman, sumugod si Bruce at marahas na sinuntok si Chris. Nabuwal siya paatres habang nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Mr. Knock! Mabilis na hinila pabalik si Bruce ng ibang mga bodyguard. Ano ang ginagawa mo, Bruce? Baliw ka ba? Paano ka naglakas loob na saktan si Mr. Knock? Gago, dalhin ninyo siya para sa akin. Sigaw ni Chris sa pamamagitan ng magkakapit na panga. Agad na sinubukan ng 2 bodyguard na pigilan si Bruce, ngunit walang kahirap-hirap niyang tinaboy ang kanilang mga pagtatangka at sinaktan sila. Nagngingit-ngit sa galit si Bruce. Matapos marinig na gusto ni Chris na makipagkita kay Charlotte sa sultry night, agad siyang nagpunta sa lugar,
alam na susubukan ni Chris na pilitin si Charlotte sa pamamagitan ng paggamit sa bata bilang pilit. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang eksena sa kanyang pagdating. Kinain ng galit, nakaramdam siya ng utang na loob kay Zachary. Sa sandaling iyon, ang gusto lang niyang gawin ay sakalin si Chris hanggang sa kamatayan. Sobrang kinabahan si Charlotte. Sa simula, gusto niyang tahimik na ayusin ang bagay. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, nalaman ni Lupin at Bruce ang lahat bago niya maisakatuparan ang kanyang plano. Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Bukod dito, hindi niya maipaliwanag ang sarili niya dahil lalo lang nitong palalalain ang problema. Bruce, gusto mo bang mamatay? Pagbibigyan ko ang iyong kagustuhan. Hinugot ni Chris ang kanyang baril at itinutok ito kay Bruce. Sa sandaling iyon, dumudugo pa rin ang kanyang ilong. May mga pasa ang kanyang mga mata at mukha mula sa pagkakabugbog. Ipinahiya siya ni Bruce sa harap ng lahat, lalo na kay Charlotte, at hindi niya ito palalampasan. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Hindi natakot si Bruce sa banta ni Chris. Ikaw na walang utang na loob na aso. Inilagay ni Chris ang kanyang daliri sa gatilyo, handang magpaputok anumang sandali. Tigil. Tumakbo si Charlotte sa pagitan nila upang pigilan ang paglala ng sitwasyon. Pakiusap, magpatuloy na lang tayo, para sa akin. Miss Lindbergh, hindi mo kailangang matakot sa kanya. Nababalisa na sinabi ni Bruce. Hindi mo kailangang gumawa ng mga kompromiso. Tama na, kumunot ang noo ni Charlotte bago malamig na sinabi, bilang isang bodyguard, sobra ka na. Ako ang iyong boss. Natigilan si Bruce dahil hindi niya inaasahan na sasabihin ni Charlotte ang gayong mga bagay. Umalis ka na, sinyas ni Charlotte, huwag kang gumawa ng eksena dito. Palabasin ninyo siya dito. Walang pasensyang utos ni Chris. Opo. Agad na pinigilan ng dalawang bodyguard si Bruce at pinalayas siya. Tiningnan ni Chris ang kanyang relo at sinabi kay Charlotte, darating na ang bodyguard mula sa Gold family. Mag-usap muna tayo. Sige, iyon din ang iniisip ni Charlotte. Miss Lindbergh, mabilis na hinawakan ni Lupin ang kanyang braso. Nababalisa niyang sinabi, anuman ang dahilan, hindi mo dapat isakripisyo ang iyong sarili. Hintayin mo ako sa labas. Itinulak siya ni Charlotte at pumasok sa pribadong silid kasama si Chris. Galit na galit sina Lupin at Jade sa pag-iisip sa kalagayan ni Charlotte. Ang kanilang galit ay naging lungkot habang nagsimulang umagos ang luha sa kanilang mga pisngi. Matapos makapasok sa pribadong silid, kusa nang isinara ni Charlotte ang pinto at binuksan ang mga ilaw. Kinuha ni Chris ang kanyang damit sa sahig at casual na isinuot sa harap ni Charlotte. Sa sandaling iyon, sinusubukan ni Charlotte na balikan ang kanyang mga iniisip. Ang kanyang orihinal na plano ay tahimik na ayusin ang bagay, ngunit ang paglitaw ni Lupin at Bruce ay nagpatindi ng sitwasyon. Gayunpaman, ang kanilang reaksyon ay lalong nagpatunay. Pagkatapos ng lahat, totoo ang reaksyon ni Bruce at Lupin. Hindi na natin pwedeng itago ang bagay na ito. Isinuot ni Chris ang kanyang pantalon. Si Jessie, ang tusong aso na iyon, ay nagnumanman sa atin sa lahat ng oras. Sa lalong madaling panahon, malalaman niya na nakikipagtalik ako sa iyo. Iniisip mo bang bawiin ang iyong salita? Magkasalubong ang kilay ni Charlotte. Kung ganoon, isasama kita sa akin. Tiyak na tutuparin ko ang aking pangako. Lumingon si Chris at tiningnan siya, at ang kanyang tingin ay mapang-akit at mapanlinlang. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at hahanapin kung nasaan ang iyong anak. Ngunit kung maililigtas siya, iyon ay nasa iyo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Nag-aatubili si Charlotte na maniwala sa kanya. Siyempre, sa tingin mo ba gusto kong kontrolin ako ng matandang tusong aso na iyon? Umirap si Chris sa kanya. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang mga papeles ng diborsyo. Tutulungan kitang iligtas ang iyong anak, ngunit kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Tinitigan ni Charlotte ang dokumento, nag-aatubili na sumunod. Gayunpaman, alam niya na mandatory ang pagpirma sa dokumento, dahil lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kontrol ng aso. Kapag napirmahan niya ang dokumento, makakakuha siya ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Kinuha ni Charlotte ang dokumento at nilagdaan. Tama nga. Ikinulong ni Chris ang kanyang mga braso sa kanyang baywang.
Nang akmang hahalikan na niya ito, umiwas ito sa kanyang yakap. Chris, sana tuparin mo ang iyong pangako. Papatayin kita kung hindi. Hehe, tiningnan siya ni Chris ng mapanukso. Hanggat akin ka, wala akong pagsisisihan sa buhay. Nakakadiri ka, labis na nababagabag si Charlotte. Pareho kami ng mukha, ngunit bakit mo ako kinasusuklaman ng ganoon? Aling bahagi ko ang mas mababa kaysa sa kanya? Hindi maintindihan ni Chris. Hindi siya pinansin ni Charlotte at tumalikod para umalis. Sandali, tawag ni Chris sa kanya. Mabilis na tumigil si Charlotte, ngunit nanatili siyang nakatingin sa unahan. Sa Yaleview, mahinang sabi ni Chris, iyan lang ang alam ko. Susubukan kong alamin ang eksaktong lokasyon. Yaleview, napaatras si Charlotte. Dinukot niya ang anak ko papuntang Yaleview. Hindi nakakapagtaka na hindi ko siya mahanap sa H-City. Iyan ang pinakamalaking alas niya. Hinding-hindi niya yan bibitawan anuman ang mangyari. Hindi nakakapagtaka na hindi mo siya mahanap, bulong ni Chris na may pagkasarkastiko. Hindi madaling daigan siya. Mag-ingat ka. Walang sinabi si Charlotte at mabilis na umalis. Habang nakatingin sa kanyang pag-alis, biglang nagbago ang ekspresyon ni Chris at bamantong hininga, Zachary, naiinggit talaga ako sa iyo. Matagal nang pinapangarap ni Chris ang pag-ibig, ngunit hindi siya nagtagumpay sa kanyang paghahanap upang mapanalunan ito. Sa mundong ito, bukod sa kanyang inang si Zara, walang sinuman ang nagpakita sa kanya ng taos-pusong pagmamahal. Kaya, gumuho ang kanyang mundo matapos mamatay ang kanyang ina. Bago ito, palagi siyang naiinggit sa walang kapantay na karunungan at kakayahan ni Zachary. Hindi pa kasama ang yaman ni Zachary na hindi niya kailanman makakamit sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, mas naiinggit siya sa katotohanan na mayroong isang babae na labis na nagmamahal sa kanya. At ang babaeng iyon ay ang mismong babae na mahal niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya, siya ay naiinggit. Pagkatapos umalis at sumakay sa kotse, agad na tinawagan ni Charlotte si Gordon at sinabi sa kanya ang mga impormasyong nakuha niya kay Chris. Pareho ang reaksyon ni Gordon sa kanya. Hindi nakakapagtaka na hindi namin mahanap ang anak mo kahit hinanap namin sa buong H-City. Nasa Yaleview siya, Miss Lindbergh, huwag kang mag-alala. Agad kong ipadadala ang aking mga tauhan. Sandali, nag-aatubili si Charlotte. Hindi ako sigurado kung totoo ang sinabi ni Chris. Paano kung nagsisinungaling siya? Baka bitag ito. Sa tingin ko nagsasabi siya ng totoo, sagot ni Gordon. Inulit ko ang video ng maraming beses at napansin ko ang tunog ng isang umaandar na pabrika sa background. Wala gaanong maraming pabrika sa H-City, at nasuri ko na silang lahat. Wala roon ang mga anak mo. Nagsimula na akong maghanap sa ibang mga lungsod, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay sa Yaleview. Ngunit maraming pabrika sa Yaleview. Masyadong matagal kong iisa-isahin ang pag-check, kunot noon ni Charlotte. Bigla siyang nakaisip ng isa pang tao. Tatawagan ko si Mr. Judd. Kaya niya sigurong tumulong dahil pamilyar siya sa mga pabrika doon. Ibigay mo sa akin ang kanyang contact at makikipagkita ako sa kanya. Sa tingin ko, medyo kakaiba ang tunog na nalilikha ng pabrika. Baka matukoy niya iyon. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang paghahanap. Sige, ibinaba ang tawag, tinawagan ni Charlotte si Jeffrey, na balisa ng malaman na dinukot ang mga bata. Gayunpaman, pumayag siya nang walang pag-aatubili na mag-alok ng tulong matapos malaman ang kanilang kalagayan. Napabuntong hininga si Charlotte. Ang lahat ng kanyang inaasahan ay matagpuan sina Robbie at Jamie sa lalong madaling panahon. Kapag naayos na iyon, maaari na niyang ituon ang lahat ng kanyang atensyon kay Chris at Jessie. Miss Lindbergh, matagal na naghintay si Lupin bago siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanya. Bago ito, masyadong abala si Charlotte sa mga paghahanda upang iligtas ang mga bata. Habang nagsisimulang umayos ang mga bagay, hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha. Sina Jade at Emma rin ay nagpipigil ng kanilang luha sa buong magdamag. Ngunit sa sandaling umiyak si Jade, sumunod na rin ang iba. Sa halip na magpaliwanag o aliwin sila, pinili ni Charlotte na manatiling tahimik at tinitigan sila. Napansin ni Lupin ang kakaiba. Pinunasan niya ang kanyang luha at nagtanong ng may paghihinagpis, Miss Lindbergh, tinatawanan mo ba kami?
Worried na tiningnan nina Jade at Emma si Charlotte. Miss Lindbergh, baliw ka ba? Ayos na ayos ako. Kayo ang baliw. Umirap si Charlotte. Minamaliit ninyo ako. Hindi ako madaling malinlang ng isang tao, at mahuhulog sa kanyang bitag ng madali. Wala akong problema sa pakikipag-ugnayan kay Chris. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Labis kaming nag-alala. Galit na galit si Lupin. Gusto ko pang ang patayin si Chris kanina. Tama iyan. Pinaplano kong ilaglag siya kasama ko. Galit din si Jade. Okay, magpatuloy na tayo. Ngumiti si Charlotte. Nagpasya ako sa huling minuto. Ngayon, saan man ako magpunta, kailangan kong dalhin ang gamot ni Hailey. Habang papunta ako sa Sultry Night, napagtanto ko na baka gagawa ng problema si Chris. Agad kong tinawagan si Peter at pinahawakan sa kanya ang sitwasyon. Kaya, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong pag-usapan ito sa inyo. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na lahat kayo ay magpapakita. Ang reaksyon ninyo ni Bruce ang nagpakatotoo sa lahat. Sa ganitong paraan, hindi ako paghihinalaan ni Chris. Magaling, tinapik ni Lupin ang kanyang dibdib. Akala ko baka nasira ko ang iyong plano. Anuman ang mangyari, mayroon ng pag-unlad ngayon. Umaasa akong mahahanap ni Gordon sina Jamie at Robbie, buntong hininga ni Charlotte. Hindi dapat maging problema iyon. Si Gordon ay may kakayahang tao. Dapat niyang magawa iyon, paniniguro ni Lupin. Sa sandaling iyon, tumawag si Morgan at agad na sinagot ni Lupin, "Hello." "Ano, pupunta ako kaagad." Matapos ibaba ang tawag, sinabi ni Lupin kay Charlotte, "Miss Lindbergh, hindi bumaba ang lagnat ni Alpha. Maaaring ito ay isang uri ng medikal na komplikasyon. Sinabi ni Dr. Wright na kailangan siyang i-admit kaagad." "Paano nangyari iyon?" Lubos na nagulat si Charlotte. Nang ibalik namin siya, sinabi ni Reyna na stable na ang kanyang kondisyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Maikli lang ipinaliwanag ni Morgan ang sitwasyon. Sa totoo lang, binanggit ni Dr. Wright na bagamat sapat ang kanyang kasanayan upang harapin ang kanyang kondisyon, limitado ang kagamitan sa ospital, na siyang naglilimita sa kanyang mga opsyon sa paggamot. "Hindi ba't sinabihan ko kayong makipag-ugnayan sa ibang ospital? Hindi ito kailangang nasa H-City. Ayos lang din sa ibang lugar." Isang tanong ni Charlotte, kaya ano ang kanyang kondisyon ngayon? "Naghanda ako ng listahan dati at nakipag-ugnayan sa mga ospital sa mga kalapit na lungsod. Ngunit lahat sila ay tumangging tanggapin siya. Sa tingin ko ito ay gawa ng Gold family. Higit pa rito, nakita na siguro nila ang balita at gusto nilang iwasan ang paggawa ng kaaway sa Knock family." Labis na nag-alala si Lupin. "Miss Lindbergh, bakit hindi natin subukang makipag-ugnayan sa mga ospital sa ibang bansa? Hindi ako naniniwala na ang impluensya ng Gold family ay umaabot sa internasyonal na antas. Iyan lang ang tanging paraan natin." Tumango si Charlotte bago sumagot, "Magmaneho ka ng mas mabilis." "Sige." Di nagtagal, nakarating sila sa Northridge. Bumaba si Charlotte sa kotse at sumugod papunta sa klinika. Umakyat na ang lagnat ni Alpha sa 39 na degree Celsius. Sa tabi niya ay isang nag-aalalang Morgan, na siyang nag-alaga sa kanya sa lahat ng oras. Nakita ni Helen si Charlotte at bumulong, "Miss Lindbergh, kailangan mong humanap ng solusyon agad. Kung hindi natin siya dadalhin sa ospital sa lalong madaling panahon, mawawala ng kontrol ang kanyang kondisyon. Hindi natin kayang mangyari iyon." Sinubukan kong makipag-ugnayan sa ibang ospital. Gayunpaman, walang saysay ang aking pagsisikap, sagot ni Lupin. Ang lahat ng lokal na ospital ay tumangging tanggapin siya. Sinusubukan kong makipag-ugnayan sa mga ospital sa ibang bansa ngayon. Walang silbi ang pakikipag-ugnayan sa mga ospital sa ibang bansa. Kunot noo ni Helen. Kung posible, dadalhin ko sana siya sa aking ospital. Ngunit ngayon ay mayroon siyang napakataas na lagnat, kaya mapanganib ang paglalakbay ng mahabang panahon. Ano ang dapat nating gawin? Nababalisa si Lupin matapos pakinggan ang mga salita ni Helen. Maaari ba nating dalhin dito ang mga kagamitan at gamot? Maaari nating gamutin siya sa bahay dahil napakagaling mo na doktor, mungkahi ni Morgan kay Helen. Bagaman may kakayahan ako, hindi ibig sabihin na alam ko ang lahat. Ang ilang kagamitan ay kailangan pa ring patakbuhin ng isang propesyonal, nalulungkot na sabi ni Helen.
Kailangan nating makaisip ng solusyon agad. Umalis siya pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Tinitigan ni Charlotte si Alpha, at nag-aalala sa kanyang kondisyon. Tama si Helen. Masyado nang huli para maglakbay sa ibang bansa para magpagamot ngayon. Ang mas masahol pa, tumanggi ang mga lokal na ospital na tanggapin siya. Gusto niyang tawagan si Spencer at hingin ang kanyang tulong upang ipa-admit si Alpha sa Seren Hospital. Pagkatapos ng lahat, ang Seren Hospital ay itinatag ni Henry. Hindi maaaring gamitin ni Jesse ang kanyang impluwensya doon. Bukod dito, si Alpha ay anak ni Danrick, at hindi maglakas loob si Jesse na manghimasok sa kanyang mga gawain ng walang pakundangan. Matagal nang tumunog ang telepono ngunit hindi sinagot ni Spencer. Naalala niya ang sinabi ni Johan kanina na baka nakajam ang signal ni Spencer. Bueno, iyon ang paliwanag kung bakit hindi siya sumasagot ng telepono. Dahil wala nang ibang pagpipilian, dinala ni Charlotte si Lupin at nagmaneho papunta sa Garden Villa upang hanapin si Spencer. Iyon lang ang tanging daan namin palabas. Patuloy na inaalagaan ni Morgan si Alpha, na nababagabag sa kanyang kondisyon. Samantala, dinala ni na Ellie sina Beta at Gamma upang bisitahin si Alpha. Nang makita ni Beta si Gamma, agad siyang nagsimulang umiyak. Nang inag, sinabi niya, Alpha, labis akong nag-aalala. Sana gumaling ka agad. Hindi ko nakukunin ang milk bottle mo. Alpha, gumaling ka agad. Umiiyak din si Ellie. Pwede tayong pumunta sa likod bahay para pumitas ng ubas. Malapit na itong mahinog. Nakipag-usap sina Ellie at Beta kay Alpha, habang si Gamma ay nakatayo lang na umiiyak at nakatitig sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya sa silid at tumakbo sa itaas. Gamma, hindi mo ba gustong manatili dito kasama namin? Sigaw ni Emma. Gayunpaman, hindi tumugon si Gamma. Nilampasan ni Emma ang kanyang mga alalahanin, sa pag-aakalang labis na nabalisa si Gamma sa kondisyon ni Alpha, at tumakbo pabalik sa kanyang silid na umiiyak. Hindi pumunta si Gamma sa kanyang silid. Sa halip, tumakbo siya sa attic at tiningnan ang paligid. Pagkatapos niyang masiguro na walang tao, umakyat siya at binuksan ang mga bintana. Pagkatapos, sumipol siya sa direksyon ng hangin. Mahina siya ngunit maganda ang tunog. Mabilis na nagsimulang umalag ang mga puno sa labas ng villa. Ang mga ibon sa loob ay lumipad patungo sa kanya at lumapag sa mga bintana sa attic. Nakipag-usap si Gamma sa mga ibon sa isang kakaibang wika. Sa susunod na segundo, lumipad ang mga ibon. Hindi sila bumalik sa mga puno kundi sa kailaliman ng kagubatan. Sa looban, napansin ng mga bodyguard na nagbabantay ang kawan ng mga ibon sa langit. Naguguluhan, sinabi nila, ano ang nangyayari? Bakit lumipad ang kawan ng mga ibon patungo sa bintana sa attic kanina? Ngayon ay lumilipad na ang kawan. Uulan ba? Medyo karaniwan kung uulan. Hindi yata. Huwag na nating alalahanin iyan. Higit pa sa sapat ang ating inaalala. Tama ka. Sana makahanap si Miss Lindbergh ng ospital para kay Alpha. Napaka nakakabahala. Oo, habang nag-uusap ang dalawa, ang kawan ng mga ibon ay lumipad na sa kailaliman ng kagubatan, naghahanap ng isang bagay. Kumunot ang noo ni Gamma at nakipag-usap sa sarili, sana makita ng mga ibon si Mommy. Mommy, bumalik ka. Kailangan ka ni Alpha. Kailangan ka namin. Kabanata 1600. Nagsimulang umagos ang luha sa pisngi ni Gamma. Naipit ako dito. Napakakaunting hayop dito. Hindi ko sigurado kung mahahanap ko si Mommy sa ganitong paraan. Tiningnan ni Gamma si Fifi. Fifi, maaari mo bang sabihin sa iyong mga kaibigan na tulungan akong hanapin si Mommy? Tila naiintindihan siya ni Fifi. Tumango ito at sumugod sa kalangitan, naglalabas ng malakas na hiyaw. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang agila ang nagsimulang maglibot sa langit bago kumalat sa kagubatan. Sa looban, muling nagsimulang mag-usap ang dalawang bodyguard. Kakaiba iyon. Bago ito ay mga ibon, ngayon ay mga agila. Anong araw na ngayon? Sa tingin ko si Fifi ang gumawa ng ingay kanina. Marahil ay uulan na. Samantala, sa kagubatan, nagluluto si Francesca ng mushroom soup. Nang marinig ang kaguluhan sa labas, tumakbo siya palabas upang tingnan. Ang mga ibon ay tila nagpupulong, patuloy na nagchichiripan sa isang kakaibang paraan.
Sa langit, mayroon ding mga agila na lumilipad at nagpapadala ng mga senyales. Sinabi ni Francesca ng gulat, may masamang nangyari sa aking anak. Mabilis siyang bumalik sa bahay na gawa sa kahoy at nagmamadaling hinanap ang kanyang susi ng kotse. Kasabay nito, pinagalitan niya si Zachary, sinipa ang kanyang kama. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Dahil sa iyo, hindi ko madadalaw ang aking mga anak. Ngayon, may masamang nangyari sa kanya. Nagpakita ng kaunting panginginig ang mga daliri ni Zachary. Sinasabi ko sa iyo, hahanapin ko ang aking mga anak ngayon. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Tinitigan siya ni Francesca habang isinusuot ang kanyang jacket. Matapos makuha ang kanyang mga susi ng kotse, nagmamadali siyang umalis. Gayunpaman, nag-alinlangan siya nang marating ang pasukan. Pagkatapos, lumingon siya at inutusan ang lobo. Alagaan mo siya, babalik ako agad. Tumango ang lobo at nagbantay sa tabi ni Zachary. Umalis si Francesca sa bahay na gawa sa kahoy at tinanggal ang takip ng kanyang van. Mabilis siyang tumalon sa kotse. Bago umalis, pinaalalahanan niya ang agila at ang ahas, huwag hayaang may lumapit. Tumango ang agila at ang ahas bilang tugon. Pinaharurot ni Francesca ang makina at mabilis na umalis, na nagpakilos sa mga dahon sa isang nagpapaikot na galit. Mabilis na nagmaneho ang lumang van sa kagubatan. Habang nagsisimulang hamina ang tunog ng sasakyan, inilabas ng lobo ang dila nito at dinilaan ang mukha ni Zachary. Kumislap ang mga mata nito ng berdeng ilaw. Matagal na nitong gusto siyang lapain. Sa pag-aakalang iniwan na ni Francesca si Zachary, inisip ng lobo na sa wakas ay makakakain na ito. Ang lobo ay lumalaway sa gutom at ang kanyang laway ay tumulo sa kilay ni Zachary. Samantala, muling nanginig ang mga daliri ni Zachary. Di nagtagal, binuksan niya ang kanyang tuyong bibig. Sa isang magaspang na boses, nagbabala siya, kung maglakas loob kang kainin ako, hindi kita palalampasan. Mukhang naintindihan ng lobo ang sinabi niya. Umurong ito ng ilang hakbang at winegeway ang buntot nito na nagpapahiwatig ng pagsunod. Pagkatapos, pili siyang lumakad at kumuha ng isang baso ng tubig para kay Zachary. Binuksan ni Zachary ang kanyang mga mata at tinitigan ang gibag-gibang lugar. Nahihirapan, sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig at uminom ng tubig. May mga dahon na lumulutang sa tubig sa baso, at ang mga gilid ng baso ay may mantsa ng laway ng lobo. Kung ang dating Zachary iyon, nandidiri sana siya. Gayunpaman, ang matinding pagnanais na mabuhay ang nagtulak sa kanya na isantabi ang lahat ng mga pribilehiyong kaisipan na iyon. Nilaklak niya ang baso ng tubig tulad ng isang gutom na hayop, at bahagyang bumalik ang kanyang enerhiya. Iminulat niya ang kanyang mga mata, tiningnan ang paligid, at nagsimulang mag-ipon ng kanyang mga iniisip.